Less. Kaugnay ng biniling kondominyo. Pero hindi ko po alam na apelido niya Yamswan. Ang alam ko lang Brian. Ang dami Yun naman Brian sa mundo, ikaw naman. Pero yun lang po sinasabi niya si Brian. So hindi ko po alam kung Yamswan ba yan o ano. Isa na lamang pong katanungan, Mr. Chairman, if I may, nabanggit nyo may 10% kayong binibigay sa implementing agency at nabanggit nyo din, Ginoong Loy, na nakita nyo mismong nagbibigay kayo sa mga implementing agencies. Actual na nakita nyo nagkakabigayan po ng pera dun sa mga binanggit ninyo sa affidavit ninyo? Ano po, si Miss Napoles po. Kasi sinama po ako ni Miss Napoles. So siya nagbigay? Yes po. Dun sa mga pangalang nabanggit at nalista nyo na kinasuhan ng DOJ sa kanilang sinampang kaso sa Ombudsman? Yes po. Thank you. Mr. Chairman, may I ask and inquire from the committee before I end? May I know when the former bank manager of Metrobank, Winnie Villanueva, will be invited by the committee? I understand I asked that they be invited first or second hearing, but no invitations have yet been issued as regards this Winnie Villanueva, na ayon sa salaysay din ng ating mga whistleblowers, mula sa pagiging bank manager ng Magdalena branch ay naging auditor ng JLN matapos niya magretiro. May I ask, Mr. Chairman? Yes, we look into the matter and respond accordingly. Mr. Chairman, the first time I asked for it, if I begging the indulgence of the chair, I looked at the records. No answer was given because other matters prevailed. May I ask, and may I move that she be invited in the next hearing in order to elucidate and enlighten us on the matters that she knows about with respect to the JLN transactions. I raise this point, Mr. Chairman, because bank manager siya. Yung account ng NGO nasa branch niya. Yung account ni Napoles nasa branch niya. Mula sa Bureau of Treasury, dineposito sa account ng NGO. Hindi ba ba, Ginong Loy? Yes, sir. Yes, sir. Nilipat sa debit instrument lamang, papunta sa account ni Napoles. Imposible naman pong hindi niya nalalaman kung ano ang rason kung bakit nangyari yon at kung bakit ginagawa yon. At imposible din namang hindi niya dapat nakita at na-realize yun. At lalo naging kaduda-duda ang galaw niya nung siya'y nag-apply at naging official bigla ng JLN right after she retired. I just don't know if is she still with the JLN? Wala na po. Actually, pagka-retire po ni Miss Winnie Villanueva, di-na-assign na po siya sa office. So, ginawa po siya yung senior ko, siya yung taga-audit. Tapos, sir, dumating kasi sa point na tiningnan niya na yung disbursement. So, nung nakita niya po yung disbursement at may nakita niya po yung mga pangalan po ng mga lawmakers, tinanong niya po si Miss Napoles. So from there, tapos nagtanong siya bakit may ganun, kasi hindi naman niya po talaga alam kung ano yung ano sa office kung yung hatian, ganun po, hindi niya alam. Hindi ko naman sa dinidepensa si Miss Winnie Villanueva, pero nung time na nandoon siya, nung habang chinecheck niya yung mga disbursement, napansin niya bakit ganun, nag-confront sila po ni Miss Napoles. And from there, alam ko, dahil sinabi ni Miss Winnie sa akin na umalis siya sa office, nag-resign po siya sa opisina. Dahil po yun ang nalaman niya. So may nalalaman nga siya? Siguro, opo. May I reiterate, Mr. Chairman, may I ask that she be invited, being an indispensable participant in this entire scheme perpetrated by Napoles and her group? Yes, most certainly, Senator Escudero. COMSEC is hereby ordered to send out the invitation. Thank you, So Mr. ordered. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yung lamang po. Thank you, Ginong Loy. Thank you, Ma'am Sula. Senator Cayetano. Thank you, Mr. Chair. Madam Secretary, can I ask some questions? No? Kahapon kasi may nag-privilege speech. Nagagalit po siya dahil parati daw binabanggit ang pangalan. So hindi ko nababanggitin ang pangalan. Tawagin ko na lang, who should be not named. No? So he who should not be named, sabi niya, may pinag-iinitan daw dito sa investigasyon na to. Kanina medyo sinabi niyo na po, hindi selective to. Lahat inimbestigahan niyo. Tama po ba? Tama po yun. Pero bakit ganun, ma'am? Ang daming pangalan na lumabas sa COA report. Kahit pangalan ko lumabas sa COA report. Pero ako hindi nyo kinasuhan. Yung iba hindi nyo kinasuhan. Hindi ho ibig sabihin na kapag ang pangalan nyo nasa COA report, sangkot na po yan ng investigasyon ng NBI. Katulad po ng palaging sinasabi ko, ang scope lang po ng NBI investigation ay yung Napoles component.
nung PDAF scam and Malampaya Fund. Ibig sabihin, yung mga impormasyon na nanggagaling sa whistleblowers at navavalidate, na-verify sa paper trail. Kaya nga po, kahit nandyan na sa mga affidavits, meron pa hong mga ibang pangalan, mga nasa affidavits, excuse me, ng mga whistleblowers, o ilan mga whistleblowers. Pero kung hindi pa ho namin nakukumpleto, yung documentary support, yung mga kinukuha po namin sa COA, yung mga copies of letters of endorsement, MOA, SARO, NCA, SEC papers, etc., hindi pa ho namin kinakasuhan. Although, pag nakukumpleto na po yun, kakasuhan ho namin. So sa first batch, ibig sabihin yun ang mga unang nakumpleto or more or less nakumpleto na sa tingin namin sufficient na sa ombudsman, lalo na yung tinatawag po nating probable cause. At yung COA po kasi, that's bigger. Hindi ho lahat doon na police component. Sinabi na ho kanina na out of the 87 NGOs na may mga diferensya na nakita ng COA, 8 lamang yung involved sa PDAF ng Napoles scam. Ng Napoles scheme, Napoles scam. 8 lang because the others, Malampaya naman. Siguro po, sa report ng COA, yung dadating ngayong October, baka nandun na naman po yung mga ibang NGOs ni Napoles na sangkot naman sa Malampaya. So that's the explanation, sir. Linawin natin, ma'am, no? Opo. He who should not be named said that ang daming pangalan dyan, daan na congressman, ilan senador, pero hindi kinasuhan. Kasi tayong mga abogado, pag sinabing may irregularidad, ang iniisip kaagad natin, anomalya. And linawin ko lang, basta't may anomalya, kakasuhan nyo. Opo, may Kahit- anomalya at may ebidensya. Kahit sino pa yan. Opo. Okay. But gusto ko lang basahin po yung circular ng COA, October 29, 2012, 2012-003. Dito po, may definition of terms. Okay? Sabi po dito, irregular expenditures. The term irregular expenditure signifies an expenditure incurred without adhering to established rules, regulations, procedure, guidelines, policies, principles, or practices that have gained recognition in law. Irregular expenditures are incurred if funds are dispersed without conforming with prescribed usages and rules of discipline. There is no observance of an established pattern, course, mode of action, behavior, or conduct in the incurrence of an irregular expenditure. A transaction conducted in a manner that deviates or departs from or which do not comply with the standard set is deemed irregular. A transaction which fails to follow or violate appropriate rules of procedure is likewise irregular. Meaning, ma'am, sa definition ng COA, pag nandun yung pangalan at may irregularidad, hindi ibig sabihin ninakaw mo yung pera. Not necessarily. Yeah. Yes. That's why clarify natin sa COA, yung mga nakalagay na ghost delivery at yung nakalagay na misdelivery, hindi lang irregularidad doon, may anomalya. Correct. Pero they do not define kasi in the circular yung anomalya. Kasi Yes. sabi nila, it's not for them to make a judgment. Sa kanila, finding of fact lang, may dineliver o wala. So for example, no, sabi bakit daw hindi kinasuhan si Congressman Boyet Gonzales, no, majority leader ng House. Bumili daw ng posibleng 20,000 hamburgers ng Jollibee, no? If binulsa ang pera, dapat kasuhan yung congressman na yon. Absolutely. Pero, hindi naman natin kilala ang Jollibee na NGO. Benhar, hindi naman ata kay Napoles yung Jollibee sa Hindi po. sa Mandaluyong. Hindi po. What if nagkaroon ng sunod-sunod na baha at calamity at sa kanilang hindi ko alam hindi niya sinabi sa akin kung ano yung sabi lang sa akin ni Congressman Gonzales ay siya nagtatanong sa COA kung pengin papeles para malaman din niya. Dahil hindi rin niya alam yung Jollibee na yun. But for example, ma'am, nalaman na meron palang 5,000 na evacuees sa baha at pinakain sila ng Jollibee dahil pinakamura at pinakamabilis. Dahil pag may baha at ganun kabilis, kami po pagka may baha sa Taguig, kung ano mabilis na pwede lang kainin. So sometimes kumukuha talaga sa McDonald's or sa Jollibee, no? So, ma'am, this is for the purposes not only of being clear, no, sa ating mga kababayan,
but also to show that ang ombudsman at ang DOJ at yung ibang ahensya, they are looking at facts here. But the mere fact na nasa COA report yung pangalan o yung agency, hindi ibig sabihin binulsa ang pera. So tama ba tong statement na to, ma'am? Hindi issue kung merong kang PDAF o wala or gaano kalaki ang PDAF. Ang issue na hinaharap natin ngayon, binulsa ba ang pera ng PDAF, therefore kasuhan, or yung PDAF ba napunta sa tao at dapat hindi kasuhan? That is correct. Kung pagkakagamit ng PDAF ng pondo, wala pong kaso. Okay, and there is a possibility sometimes that yung ahensya ang gumawa ng anomalya at hindi yung legislator. Pwede rin po, as a Okay. matter of a general proposition. Yes, meaning kung halimbawa nilagay ng legislator for agriculture sa isang lugar at yung LG